Nawawala yung stress ko pag si Ricky na nagpapa. Pero, kidding aside, ang totoo niyan, Ma'am Sir, sa simula na nagsimula si Coach Ricky, marami ang nagduda. Kasi marami na ang sinalagang company, pero ang totoo niya, so lang talaga sa pumunto. Totoo ba? At ako'y nagpapasalamat, unang-una na, higit sa lahat, yung sa umattend lahat po ng mga trainings tulad nito. At talagang nag-effort po ang lahat. Malayo ang pinanggalingan, pero nandito para mag-training at mag-invest ng time. Ano po? At kami rin naman, hindi naman kami papayag na yung training po na napapakinggan po ninyo ay kung ano lang. At totoo niyan, Ma'am Sir, lahat po ng mga kwento po ng mga pillars, lalo-lalo na po ang ating pinamang Spartan, pwede ba natin palakpakan ang upline card natin? Kung mapapansin niyo po mula sa pinuno natin, hindi siya nakitaan niyo po ng paghinto. Halos walang pahinga, ngayon po ay nasa Mindanao area. Na iniikot, halos walang pahinga yan. Para po makatulong sa lahat ng mga tao na namamag-asa. Tama po. At mapapansin niyo po, lahat ng area talagang pag binababaan po ng mga upline, pag binababaan po ng pinuno natin, talagang lumalaki at lumalakas. Meron ako nakikitang mga tao na nag-take ng risk, na sumunod para mag-network. Kung mapapansin niyo po, nandun na po si Kasabungan, tama po, Coach Angel, na ngayon po ay may-ari na po ng isang mega center doon sa Mindanao. 3 days na, ongoing na po yung kanyang mega center. At sobrang lakas po ng kanyang grupo. Ganun din po si Sir Marvin, kung napapansin niya po, ang pinuno ng Teampak, na ngayon po ay nasa Mindoro, tama po. At iba pang mga upline, Sir Paul, Coach Rick, at iba pang mga upline natin ang dami po na hindi ko na nababanggit na nasa iba't ibang lugar na para magpalaki. Ang totoo niyan, Ma'am Sir, punong-puno na sila ng init sa sarili. Yung commitment sa sarili ay nandyan na. Marami po ang mga taong nagsasabi sa atin na ang company na to talagang hindi lalaki. Noon, 2017, ang dami pong naghihila sa aming pababa. Na kesyo daw, ang Opti, nagsimula na ang mga nagsimula dito ay walang alam. Kung meron mang alam ay konti lang ang alam. At wala namang may kaya ang mga taong nagsimula dito. Kung mapapansin niyo po, ang mga taong nagsimula dito is 8. Coach Hans, Applying Gab, Coach Jomar, ako, kilala niyo po Sir Fritz, si Ma'am Jeb, Ma'am April, si Sir RR. Halos karamihan po dyan, Ma'am Sir, na nanatili, na nandito sa company. Ngayon, kung kayo po'y sumusubaybay doon sa 2017 na ginagawa namin, yung ang hindi po nawala talaga sa amin, commitment sa ginagawa. Okay po. Sobrang sipag namin mag-training mula noon hanggang ngayon. Pangalawa, excited po kaming umaatin po ng ganitong training. Lalong-lalo na po yung season, ito, na ginagawa natin. Breakthrough. At hindi po kami uma-absent sa anbang team building kasi bilang facilitator at kahit hindi kami facilitator po. Ngayon, mapapansin niyo po, bakit ang mga tao na nanguna at nagsisimula at patuloy na walang iniisip kundi puro paglaki. Bukod sa hindi kami nakakalimot doon sa tinatawag nating commitment, hindi rin kami nakakalimot doon sa mga taong patuloy na tumulong sa amin mula noon hanggang ngayon. Tama po. Ngayon, Sir, kung sakali mang dumating po ang puntong sa kalalagayan po ninyo, ano kaya ang pwedeng kalalagyan namin kung sakaling nandito na kami? Ngayon, minsan, ang tao po ay nakakalimot ng lumingon sa pinanggalingan. Tama po? Tama. Kapag ang tao po minsan nakakalingon sa pinanggalingan, minsan ang tao po medyo lumilihis na ng landas. Tama ba? Ngayon, huwag sanang isipin ng mga taong naging successful o magiging successful na ang pera po ay pwedeng magpabago sa'yo. Sa layuning ang utak mo po ay hindi ka na taong pwedeng lapitan. Okay po? Ngayon, minsan, ang daming mga tao na pwedeng magbaba sa'yo.
Tama ba? Sino yung mga tao na yan? Sila yung mga taong nangangagaw ng pangarap at sila yung mga taong naiinggit sa resulta mo. Ang labanan po natin dito, guys, kailangan nating maging malalim para makuha natin ang pangarap mo. Tama po? Ngayon, sir, ano po ang silbi ng sisil na to? Una, gusto namin magkaroon ka na resulta. Gusto namin kung ano ginagawa namin gawin mo. At wag kang hihinto sa mga bagay na nag-i-struggle ka. Kasi doon ka sinusubok na alam mong pwede mong mabreak lahat po ng ginawa namin. Tama po? Kaya minsan ang tao po, kadalasan po ay nakikinig sa mga taong negatibo. Na ang mga taong negatibo na yan ay wala naman talagang maitutulong sa'yo. Tama po? Tama. Ito lang ang sa akin. Bakit mo sila pakitunggan? Bakit mo sila susundin? Sila kasi wala sila resulta. Bakit ka susunod sa kanila? Ang sundan mo, yung mga taong nagkaroon ng resulta. At huwag mong pakinggan ang mga taong negative. Darating ang time, ikaw babalik ka rin dyan. Ikaw ang masama. Sa layan, tumampi ka sa negatibo. Tama po. Ngayon, ang OPTI po, sobrang papalakas at hindi papahina. Halos halimaw po ang buong kumpanya natin sa larangan ng industriya ng network marketing. Tama po. Sa ngayon, kung hindi ako nagkakamali, panahon po ng pandemic, hanggang ngayon, ang number 1 ang kumpanya ito. Ituro namin sa inyo bakit naging number 1 ang company. Bakit ganito kalakas ang kumpanya? Mula po sa may-ari po ng company na to, si Chairman Marin Barong, nakita po kasi namin ang kanyang ugali. Hindi siya naging makasarili. Ang puso niya ay tumulong at hindi siya nakatingin sa pera. Kaya, sa pillars po na yan, mula po kay Coach Ricky, Coach Marie Chris, lahat po ng mga pillars na nandito, sa gilid po ninyo hanggang sa likod, palibot po ng mga pillars na nandito. 2018-19 nandito na. Pero never po na nakitaan po ng sinasabi po nating matataas ang pride. Tama po. Ngayon, minsan, kadalasan ang tao, kung mapapansin niyo po, nung kami nagsisimula, dapat ikaw laging nasa una. Sir, hindi na puno. Gumawa ka ng paraan para maka-attend ka rito. At darating ang time, baka yung salita ng speaker, yun ang mag-gising sa'yo. Tama po. Bakit yung iba hindi umatid ng training? Kadalasan po ang kadahilanan nila, pare-parehas lang daw ang lahat ng training. Hataw na lang kami. Tama po. Ito punto ko. Ano ang maituturo nyo sa grupo mo sa ilalim kung ikaw po hindi nagtitraining? Akala kasi nila ang training isang uri ng abala. Isang uri po ng mga bagay na hindi naman pwedeng kailangan sa networking. Pero hindi nila alam, ang training ay isa sa paraan para maging matibay ka sa lahat ng ginagawa mo. Tama po? Ano pa? Ang isa po sa nagiging dahilan kung bakit ang company na to malaki at sobrang lakas, wala kasi tayong crossline. Kung sino ang taong willing magpatulong, tulungan mo. At huwag mong sulutin. At huwag mong bigyan ng discouragement, kundi mas lalo mo pong palakasin. Tama po? Kaya po ang kumpanyang ito malaki, malakas, kasi po nagkakaroon ng respetuhan mula taas hanggang baba at never nagsiraan. Tandaan nyo guys, ang laban po natin dito ay nasa loob, wala sa labas. Kung ikaw po ay pinakamalakas ngayon, huwag kang hihinto. Dapat po patuloy kang nagiging malakas at patuloy mong yung lakas mo at kaalaman mo, yung talino mo at yung puso mo, dapat itulong mo kahit kanino, kahit hindi mo grupo. Tama po? Pansin nyo po, ang ugali po ng upline gap natin, ang ugali ng mga pillars po dito, never po silang namimili ng team. Kahit sino po willing tulungan. Kasi yun naman talaga ang puso natin. Tama? Ngayon, sir, ang successful po ba ng isang tao ay nakakalula? Guys, kung malulula ka sa successful po, at kung nalulula ka sa nakuha po ng may-ari ng company at ng ating pinunong Spartan, guys, dapat hindi ka naiinggit. Dapat mas lalo ka pang namomotivate. Kasi ang totoo niyan, walang legal sa ginawa. Lahat po yan, lahat po yan pinagsikapan. Lahat po yan itinarbaho. Tama po. Ang laki ng market ng Visayas at Mindanao natin. Tama ba? Ang Visayas at Mindanao, ang totoo niyan, ang Mindanao, sobrang lumalaki na ng gusto. Pag i-work out po yan ng 4 na taon, baka sa malamang,
ang Manila po. Baka po mangalawa, number 1 po ang Mindanao. Tama po? Yan ang goal po namin. Yan ang goal namin. Na ang Mindanao po ay mas malakas kumpara sa Manila. Tanong, payag ka ba? Hindi! Payag ka ba? Hindi! Pag malamang sa malamang malakas sa Mindanao, automatic yun. Putok din ang Manila. Bakit? Pampangga nyo kaya yun? Yes! Payag ako! Oo ba? Kaya, mapapansin niyo po yung ikot ng ginagawa namin. Alam mo, darating po ang pagkakataon. Maybe next week, nasa Visayas po kami ni-apply. Lahat po ng may grupo sa Visayas, please po, mag-iusap. Ilapit niyo po sa amin. Iikot po kami mula June 1 hanggang June 12 sa kabuuan po ng Visayas. Ang apply camp po natin ay June 11 pababa para magkaroon po ng team building sa Visayas. Rojas City po ang aming centering ng team building. Lahat po ng mga grupo po ninyo, pati rin po ng team building. Kami po ang magpapasilitate ng pinunong Spartan. Dapat po, huwag masayang yung ganong pagkakataon. Okay po? Ngayon, Ma'am Sir, sino po nakakilala sa akin? Taas ang kamay. Sino po ang hindi? Sige po, huwag kayong maya. Baka may nakita ko dyan 2017, kasabayan ko, hindi ko makilala. Di ba? Ako po yung number 1 taga-tinda ng tinapay dito. Pero ba gumagaya sa akin dyan? Hoy! Ako po yung number 1 taga-tinda lang ng tinapay sa Mayon office. Si Fredo at saka si Sir... Si Sir Fredo nagbayad ng kapon. Hindi, dalawang kinuha nung 14 na. Ayan, isa po sa downline sa grupo ko po, Sir Fredo. Pero ang totoo niyan, guys, hindi talaga sapat yung pagiging trabaho ko po sa SM. Ako po'y butcher lang. Na po. Pero sa pagiging butcher ko po, Ma'am Sir, tumagal talaga ako 7 na taon doon. Guys, kaya ko pa kaya mag-iwan ng baboy at baka? Subukan ko kaya sa inyo. Pero kaya ko ba? Kaya ko pa, kaso ka lang, madali na ako mapagod. Ano po, ang lalaki kasing, ano ba yun, asarap kasi yung kinakain eh. Di ba? Ngayon, sa pagiging butcher ko po, guys, totoo lang, 7 na taon ako nagtyaga dyan. Dyan ko po nakilala yung mga unang direct ko. Si Sir Fredo, Coach Ricky, Sir Jello, ano po, Sir Andy Ramos, yung isang negative na to, si Sir Hernaez, Sir Greg, lahat po ng SM, pati si Ma'am Marie Chris, yan, Ma'am Daisy din, sila po yung mga nauna sa company. Sir Tondo, nasa na? Yan po yung pangatlo o pangalawa na direct ko, Sir Tondo. Ano po? Ngayon mga sir, mapapansin nyo po, ang mga pillars po na to, mapapansin nyo, hindi nag-quit, kundi mas lalong nagpatuloy sa ginagawa. Ngayon po, ang account ko po ay umabot na po ng 122,000 account pa po. So 122,000 account pa, sir. Kumita na po ako ng 85 million pesos dito. Ngayon guys, hindi po kami nakatingin sa kita sa ngayon. Pero ang totoo niyan, 2017 po, sobrang baliw ako sa marketing plan. Gusto kong yumaman. Totoo yung sinasabi ni Coach Ricky, 3,716 pesos po ang unang cheque ko. Alam niyo po, sinabi ng asawa ko, Mrs. may cheque na ako. Sabi ko sa kanya, anong gagawin ko dyan? Papalitan mo at bayaran mo yung tubig at kuryente kasi mapuputulan na tayo. Kala ko masaya, yung pala ako pautusan. Hanggang sa dumating po ang puntong kami po ay nakatira sa Payatas. Pamilyar kayo sa Payatas? Yes! Sino po nakarating sa amin, sa bahay namin sa Payatas? Sir Elmar, Sir Brendo, si Applying Gap, si Coach Hans, sa Payatas sa bahay. Ma'am Sir, ang bahay ko po siguro, hatiin niyo po yung M-Club, yung kalahati nun, bahay ko kasama na CR, sala at saka tulugan. Kasama yung 4 na bata? Hindi na. Ang totoo dyan, Ma'am Sir, pinagtsagaan po namin halos lahat po ng tubig at kuryente illegal sa loob po ng 8 taon. Wala po akong kinita. Nagkaroon ako ng motor, sobrang saya ko. Kasi yung kapitbahay ko po nagbenta ng halagang 25,000 na motor noong 2017. Binili ko. Kaso nga lang, 1 taon at kalahati, hindi na kinaya yung sarili ko, siyang bumigay. Yan po yung kwento na totoo niyan, ang langis tumatagas dyan sa
Mayon, sa luma nating opisina, yung dating office natin. Diyan po ako nakipag-away sa guide po. Bakit ako sinasaway? Ako nagtitraining, pinababa ko, pero sahuran ng baso, ng kape, yung langis na tumatagas. Kasi inaabangan ko talaga, pag napuno, sasaling ko uli. Di ba? Kasi wala po talaga akong pambili nung that time. Hanggang sa dumating ang time, na-invite ko si Coach Ricky. Wednesday ba yun? Araw po ng Miyerkules. Nagdala ko 2 helmet. Isang brown, isang black. Yung black kanya, yung brown akin. Hanggang sa dumating ang time na kawawa talaga yung motor, kahit parehas kami maliit, pero hindi talaga makatakbo ng matino. Akala ko yung 40 mabilis na. Diba? Diyan sa highway, pag tumakbo ko 40, yung pala, pinaglalampasan lang ako, kahit bisikleta, lampas pa rin sa akin. Yun yung that time na sobrang, akala ko, yun ang totoo pala. Kapag pala maganda ang katawan ng motor, tingnan mo muna kung anong makina, baka yan ay mahinang bumata. Eh, siyempre, wala akong alam sa motor eh. Maganda, matigas, maganda. Pero nung binirit ko na, naputol na si linyador. Sabi ko, hindi tatagal to. Binayaran ko po ng 25,000 niya. Wala akong pera noon that time. Nag-loan lang talaga ako sa SS ng Pag-ibig. Nakakuha ko 25,000. Alam niyo po, ma'am, sir, yung 25,000 na utang ko sa SS Pag-ibig, alam niyo po kung sino nagbayad? Hindi company namin. Opti. Binayaran ko ng cash para may Pag-ibig at may SS. Pag mamatay man ako, meron ko silang makuha. Tama po? Alam niyo po, ma'am, sir, kung ako hindi nag-opti, malamang sa malamang, isa ako sa tinanggal ng company namin. Lahat po ng mga butcher na kasama ko dati, wala na po kadalasan dito sa kumpanya po namin. Nangingibang bansa na sila. Ngayon po, kausap ko sila sa tuwing gabi. Alam niyo po, sabi nila sa amin, alam niyo, napakaswerte ninyo. Yung mga butcher na nagtyaga, Ma'am Kate, si Ma'am Gypsy, sino pa, si Ma'am Marie Chris, si Sir Ram, lahat ng mga butcher, kinukumusta nila kami. Ang swerte nyo, kasi meron kayong ganyan. Samantalang kami rito, yung kinikita namin, wala man lang kami naipon kahit pinapadala namin sa pamilya namin. Alam niyo po, ang sobrang mahal doon pagkain at saka bahay. Tama ba? Kaya akala ko, pagdating sa Canada, sumahod ko ng 120,000 per month. Ang matitira lang pala sa sa'yo doon, 20,000 pesos lang na ipapadala mo pa sa pamilya mo. Kaya pala, ang dami nagkakautang doon. Diba? Kaya, ma'am sir, bakit ka mangingibang bansa? Kung ikaw naman ay lalayo sa pamilya mo, tama po? Bakit kami mangingibang bansa kung hindi naman kayang ibigay yung pangarap mo? Ang totoo niyan, sila may kotse doon. Mura lang talaga ang kotse sa Canada. Tama po? Mura lang doon. Kasi kailangan talaga nila ang sasakyan doon. Ang totoo niyan, hindi naman nila madadala yan dito sa Pilipinas. Kaya binabagsak ang presyo. Pag umaalis doon, binibenta nila. Tama po? Ano ang pundar mo dito sa Pilipinas? Kaya maswerte po yung mga tao ng ibang bansa. Ang totoo niyan, may bahay. May kotse. Ang totoo niyan, nakakalimutan nila yung negosyo. Diba? Kaya, once na mayroong pumunta rito na nanggaling sa ibang bansa, ang hinahanap nila negosyo. Tama mali? Tama. Guys, ngayon nandito ka na sa tamang company. Negosyo ba to? Yes. Pwede bang ikayaman? Yes. Pwede bang maraming matulungan? Yes. Bakit hindi mo gawin yung ginagawa namin? Never kami hihinto at patuloy kami hahawak at hahanap ng tao. Dapat may goal ka araw-araw. Guys, huwag kang nakadepende sa kilos ng upline mo. Huwag kang nakadepende sa kilos ng ibang downline mo at sa kilos ng crossline mo. Dapat nakadepende ka sa kilos mo para makuha mo yung pangarap mo. Yes. Kapag tinatapik ka po ng upline mo, please, huwag ka nang umangal kasi tama yung pagtapik sa'yo. Kapag sinasabihan ka, please, pasalamat ka, sinabihan ka. Pag hindi ka sinabihan, automatic yan. Nag-next ang upline mo sa'yo kasi pangit ang attitude mo. Tama po? Ang attitude mo ba, malaking may tutulong sa pagkatagumpay dito sa Opti? Yes! Kapag palaban ka, mahina, o kaya hindi ka makakadampot ng biyaya dito. Pero kapag masunurin ka, yun ang sitwasyon na pwede kang magbago ang buhay dito. Tama po? Kapag po ikaw dumadaan sa struggle, makikisuyo kami sa inyo. Huwag kang makikipag-usap sa mga taong negatibo o yung hindi makakatulong sa'yo. Pumunta ka sa amin, tulungan ka. Tama.
Tama po? Yung magkaroon ka ng strategy, malaking bagay dahil strategy? Yes. Malaking bagay ba yung pagpapainit sa sarili? Yes. Huwag kang pumunta sa ibang grupo, sa ibang downline na hindi makakatulong sa'yo. Pumunta ka sa upline mo para matulungan ka. Tama. Ay sir, yung upline ko hindi makatulong. Paano naging dahilan? Hindi ka makatulong, hindi ka lumalapit. Kailangan kasi sir ito. Ang mahirap kasi sa iba, pag isa downline lumalapit, kailangan pera agad. Tama po? Huwag niyo pong isipin yan. Yung pong word of wisdom na binibitawan po ng upline mo, yun po ang magiging dahilan para magkaroon ka nito. Tama mali? Gumawa ka ng strategy. Tulungan kita. Okay po? Ngayon, ma'am sir, mahirap pong kumita nung nagsisimula kami. Wala talaga niniwala. Minsan po, ang tao, tinatanong niya sarili niya, bakit kaya ako hindi nagiging matagumpay samantalang sila matagumpay na? Bakit kaya ang baba ng cheque ko, 3,000 lang isang linggo, samantalang sila 100,000? Bakit ako hindi nagkakaroon ng grupo, samantalang sila marami na grupo? Mapapansin niyo po, ang sarili niyo po dapat lagi tinatanong mo. At number 1, yung kilos mo, bakit ganyan lang ang resulta mo? Ano ba sikreto ng ginagawa mo? Sir, ang ginagawa mo, kung makausap lang ako ng isang tao sa isang araw, okay na. Pagod na kasi ako. Na po? Guys, ang magiging basehan ko, kung gusto mo talagang lumaki, please, paresultahin mo ilalim mo, sabog ang resulta ko. Kaso nga lang, pagdating sa pagtulong, nagbibilang ng trabaho. Dapat hindi ka nagbibilang ng trabaho. Binibilang mo dapat ilan na ba ang milyonaryo sa ilalim mo. Tama po? At kapag dating sa layo, guys, tingnan niyo po, kapag ikaw po hindi pumuputok sa lugar mo, mag-isip ka na, baka malas ako sa lugar ko, baka sa ibang lugar, doon ako swerte. Yung iba kasi takot lumayo. Tama ba? Kasi ang problema, ito. O sige, mamalagi ka sa Metro Manila, wala kang grupo. Sabi na ang grupo mo rito, 20 lang. Mamalagi ka ng 5 years dito. Tanong, paano lalaki? Magkaroon ng income. Kung hindi ka lalayo. Ang matindi nito guys, yung 20 katao na yan, niyayaya ka na, apply, punta tayo Visayas. Punta tayo Mindanao. Ay, pasensya na, hindi ako makapunta din. Wala kasi ako nito. Bakit kasi hindi mo hinatos nung simula eh? Diba? Diba ang turo? Magpalaki muna tayo ng grupo rito para pagdating ng time, lumayo ka, Visayas, Mindanao, meron ka ng income na panggalaw. Diba tama yun? Diba ginagawa namin noon? At sinunod namin kasi yun ang tama. Eh sir, paano kung lipad na lipad ako? Walang problema kung lipad ka na lipad. Walang problema kung layo ka ng layo. Pero siguraduhin mo sa paglayo mo, nagtayo ka ng leader na alam mong naduduplicate mo doon. Kaso nga lang, kapag isang linggo lang maduplicate ang tao, hindi. Kapag 2 buwan, pwede maduduplicate ang tao. Ang iniis, bro, isang linggo lang ako lang dyan ha. Ilan ang pain? 30 plan. O sige, isang linggo ako dyan. Guys, na-duplicate yung tao? Hindi. Na-duplicate doon sa 30. Kinuha mo lang, tapos umuwi ka na. Dapat hindi, as a leader, kahit isa yan, i-duplicate mo kahit sa gabi bago matulog hanggat di pumipikit ang mata. Sampalin mo para matuto. Tama ba? Oh, totoo. Ako, ganyan ako magturo. Hanggat hindi po pumipikit ang mata at di nagsasaplan, hindi ba matulog bukas mga madaling araw? Hindi talaga nasubuan. Turuan talaga kita. Diba? Alam niyo po, isa sa tinatanong ko, bakit ka nag-opti? Gusto ko yumaman, sabi niya. Anong gagawin natin para yumaman ka? Mag-aaral. O sige, mag-aaral tayo. Pagdamag. Kahit hindi ikaw pumunta sa bahay, yung babaran mo lang sa telepono para matuto ka, malaking bagay yan. Lalo na sa ngayon. Tama po? At huwag kayong mahihiya sa offline. Diba? Gusto niyo po bang matuto? Yes. Gusto niyo po matuto? Yes. Puntahan niyo, apply niyo sa bahay nila. Magkape kayong dalawa. Kahit yung isang pitchil na kape ubusin niyo maghapon, awan na pala. Ha? Nabo? Kaso nga lang po sa bahay po, pwede kayong magkape. Huwag na kayong magdala sa sakya kasi walang parking doon. Baka naman pwedeng motor lang at saka bisikleta, pwede. Pero sa paglipat siguro doon sa malaking bahay, pwede na tayo magpag kahit ilang sasakyan. Sa ngayon po, ito yung nakaka-amaze sa resulta. Guys, kapag kayo yumaman, huwag kayong magparami ng kotse. Magparami tayo ng lupa.
Marami kayong bahay. Marami kayong natulungan. Po. Sa ngayon po, dalawa pa rin ang kotse. Okay lang. Sa ngayon po, ma'am sir, hindi ko na binibilang ang resort. Ang bahay ko pong ginagawa, ang presyo po halos gumastos na po ako ng 14 million. Sa bahay pa lang na pinapagawa ko. Hindi pa tapos. Ang bahay po na yun, may swimming pool. Ay, salamat, makakaligo na rin ako. Gusto niyo maligo? Yes! Doon sa gripo ninyo, pwede kayo maligo. Hindi pa nga lang natatapos, pero grabe na po, gusto na pumunta. Alam niyo po yung mga pinsan ko na dating negative. Ay hindi ba lang ako pinapansin sa FB? Pansinin niyo po, pag ako nag-post, may naglalike po ba dyan, maliban sa nanay ko, at sa tatay ko, at sa kapatid ko, wala. Lahat po ng pamilya mo negative. Kasi daw, bakit daw ako yumaman ng ganito? Pero pagdating mo ng December, maniwala ka, grocery, bigas, nasa tapat na ng bahay nila. Papasalamat. Salamat, Totoy. Diba? Pero guys, imagine niyo po, yung pagsisimula, yun ang tanongin niyo sa amin. Ang katwiran ko kasi sa sarili ko, hindi ako hihinto, ayaw ko na bumalik sa empleyado. Ubusin ko lakas ng 5 of 8, age of 45 years old. Hindi ako titigil. Mapuyat man ako, okay lang. Sumakit man ang ulo ko, okay lang. Siguro, after 45 years, maraming milyonaryo sa grupo sa buong Sparta. Kaya minsan, huwag niyo pong tititigan ang resulta namin. Please, huwag niyo titigan. Titigan niyo sa positibo, huwag niyo titigan sa negatibo. Huwag niyo sisilipin ang kita. Guys, kahit saan kami, pwede kami umataw. Tanong, willing ka bang sumabay? Yes! Sino po may grupo dito sa Visayas? Taas ang kamay. Sige po. Taas. Taas kayo sa Visayas. Aklan. Sino po may grupo sa Aklan? Iloilo. Taga-Aklan. Antique. Capiz. Rojas. Doon po kami iikot sa buong Kabisayan. May area po doon. Papuntay ng grupo. Ano po, pagpalaki tayo ng Visayas. Cebu po, si Sir Albert ang nandoon. Pero iikot din po kami ni Upline Cup sa Cebu. Magpapalitan po, kung natapos po namin ni Upline Cup ang Mindanao, pupunta po ako ng Visayas. Siya naman po ang mag-Visayas, ako naman ang mag-Mindanao. Yun po ang gagawin po namin ni Upline. Kaya guys, sa lahat po ng may grupo sa Kabisayaan, June 11 po ang team building. At dito po sa Montalban, magkakaroon din po tayo ng team building. Baler Aurora, sino po may grupo? Baler. Baler po. Sa linggo po, may team building ang Baler. Kami po ni Coach Ricky, Coach Jerry ang nandoon sa Baler. Ano po? Kaya guys, huwag kayong hihinto. Patuloy ka magpalaki. Hindi sa dami ng PM natatawag na success ka. Hindi. Kundi sa dami ng mga leader mo na kumikita sa ilalim. Ang pangarap ay minsan lang dumaan sa buhay mo. Baka naman pwede kunin mo. Huwag mong sabihin sa anak mo, anak, ikaw na kumuha ng pangarap natin kasi hindi ko kaya. Huwag, nandito ka na eh. Diba? Bakit hindi natin birahin pa ng 5 years? Kaya pa ba? Kaya! Sobrang babata pa natin para hindi tayo manatili 5 taon dito. Tama po? Minsan, kinakatamaran kasi natin yung hataw at pagtuturo. Kinakatamaran kasi natin dito yung lahat po ng mga bagay na itinuturo namin. Ang pakikinig, maganda yan. Pero ang pakikinig, nagiging tama kung lahat ng pinakikinggan mo, ginagawa mo araw-araw. Ang motibasyon sa sarili, importante yan. Kailangan may sarili kang init na motibasyon sa sarili mo. Paano kung ang apply mo hindi nag-motivate araw-araw? Di ikaw, hindi ka rin mamomotivate araw-araw? Hindi. Ikaw dapat ang namomotivate sa sarili mo. Diba? Hindi ang apply na magbibigay ng pangarap sa'yo. Ikaw pa rin ang gagawa ng cheque mo. Tama? Nandito kami para mag-guide. Apply, pwede bang humingi ng tulong? Anong gagawin? Pakip mo grupo. Ikip ko ang grupo. Wala problema, ipakip para matulungan. Diba? Ay apply, ako lang talaga ang pinakamagaling sa grupo mo. Sa grupo ko. Ay, wala, ikaw ang problema. Ikaw tumayo dyan. Iwas trabaho mo yan.
Ang mahirap kasi, akala nila, ang pagbaba ng isang upline, akala niya, nakagagawa siya ng ano? Ng fame. Kasi dapat lagi sa grupo niya sa sikat. Kaya pag nagkaroon ng struggle, hindi na kaya ang grupo. Tama mali? Tama! Guys, importante po ba ang fame? Importante po ang fame? Hindi importante yan. Ang importante, marami kang natulungan sa ilalim. Tama. Tama po? Kaya po kami dito guys, kapag may proyekto, please makipag-communicate po kayo sa amin. Kasi para din naman sa grupo, ano sabi ni Upline Gap, nandito kami sa Mindanao para lahat po ng mga grupo natin dito matulungan. Handa kaming gumastos, hanggang magsakripisyo para sa inyong lahat at hindi lang para sa akin. Ganun dapat ang leader. Di ba? Ngayon, katsat lang po sa akin ni Upline. Nagpapasalamat sa napakaraming umaattend. Alam niyo po, ang totoo, yung iba nasa labas. Tama po? Sila mga nasa labas. Swerte sila kasi yung training dito, alam nila. Tama po? Kumusta naman kayo nasa loob, hindi niyo alam yung training? Di ba? Sir, ma'am, ang pagiging successful, totoo lang tapating dito po kayo. Depende sa kilos mo. Yes. Depende sa determinatong puso na isinusundan mo. Ako guys, nanggigigil ako sa pangarap. Nanggigigil ako sa pangarap ko na kailangan ang grupo ko maging malaki. Guys, nagsimula lang sa isa. Ilan ang milyonaryo sa Opti, sa Infinity Team. Kung hindi ako nagkakamali, ang milyonaryo po kay Opti, sa akin, ay nasa 52 M Club na. Guys, prediction ko yan. Kapag po nag-1,000 ang bilyonaryo po ng Infinity, halimaw na po ang mga Mustang dyan, mga sports cars sa baba. Mangyayari? Yes! Birahin mo po ng 5 years pa yan. Automatic 1,000 ang M-Club ng Infinity. Yes. Di ba? Ang top earner po sa akin ay 36 ang top earner. Top earner po, 36 out of 100. Pero ang goal ko dyan, kunin ko yung 60 to 65 bago matapos ang taon. Dapat ganyan ka. Sir, anong diskarte ginagawa mo? Guys, kapag may struggle ang grupo, baba ka. At kapag mayroong dyan pagbaba ng upline, please po, puntahan mo, makipag-communicate ka at huwag kang mahihiyang magsalita. Ang problema, kapag sinasabihan ka, ikaw pa mas magaling. Ay, di mo po nagdaling sa akin, ikaw pa nasunod eh. Di ba? Ngayon, ma'am sir, kung 60 to 65 ang top earner po, mula sa team ko, guys, ano yung goal mo sa sarili mo at sa grupo mo? Di ba? Isa lang naiisip ko, kailangan makasama ko dyan sa 60 to 65. Tama po? Kailangan makasama ko sa 1,000 na M-Club sa buong Spartan. Pwede mangyari? Yes! Paano kaya pag naging 1 million na po ang account ng 1 Opti? 1M account? Pag nagkaroon ng 1M account, automatic yan. Maniwala kayo, ma'am sir. Sobrang halimaw na po ng kumpanyang ito, hindi na mapigilan. Ngayon pa nga lang, hindi mapigilan. Imagine mo, kailan ka nakakita ng isang dicer, hindi tapos ang high school, may kotse, hindi pa marunong mag-drive. Pero may sariling driver, binabayaran nila yung driver. Tama po? Kailan ka nakakita ng isang taong hindi marunong dati sumakay ng MRT? Totoo, hindi naman talaga ako marunong sumakay ng MRT. Pag yung pagsuot pa lang ng card, hindi ko na alam yun eh. Kung saan isusuot. Alam nyo guys, totoo. Hanggang ngayon po ay isang beses lang ako sumakay po ng MRT. Kasi nahihiya ako pag sinuot to, tapos hindi, yung umiikot, hindi lumaan. Ang gawin ko? Totoo. Kailan nyo ako nakitang sumakay sa MRT? Tsakain ko na lang ako mag-commute. Kasi nahihiya ako. Elevator. Sino nakasakay na? Elevator. Guys, takot na takot ako sa elevator kasi pag pinindot ko, pag hindi bumaba yan, saan ako rin papunta? Kasi nyo, ay binabati ka room train. Totoo yan. Pag siya apply, ikaw na una. Alam ko naman eh, kasi alam ko masusunod ka eh. Kaya ako totoo lang, lahat po ng bagay na experience ko, kay Opti ko lang nalaman. Ganito pala ito. At ito pa problema. Alam niyo po ba, hindi ko alam na ang aeroplano may CR? Unang sakay ko sa Bohol, nagtiis ako ng pag-ihi, yung pala may CR ang aeroplano. Hindi nila alam yun. Buti na lang ka mo, bago ko pumunta sa aeroplano, CR na ako. Iihi na ako eh. Oh bro, bakit ka na siya? Eh pala pag na tayo, may siya ba ito sa aeroplano?
Di ba? Pero ngayon po, paulit-ulit na sumasakay ng aeroplano. Masarap ba magkaroon ng travel? Yes! Kahit saan, pwede tayong pumunta. Basta may pera. Yes! Gusto nyo magkaroon ng ito? Yes! Maling pananaw. Ang totoo, ang pera, hindi yan nakakalula at hindi maging masama. Nasa pagdadala po yan. Kung yan pong pera na yan, ginagawa mo sa mga bagay na masama, please po, hindi yan lalaki. Hindi yan dadami. Pero kung yan po itutulong mo, kung yan po ilalagay mo sa negosyo, malamang sa malamang, isa ka po sa pinakabayama sa buong pamilya. Guys, may pamilya tayo. May mga bata tayo na pinapag-aral. Hindi natin alam kung anong struggle ng mga bata sa ngayon. Sa ngayon po, online. Hindi na natin kayang ibalik yung hirap natin sa pag-aaral noon. Tama po. Online, humihingi ng baon, mahina, 200 piso isang araw. Kasi hindi na natin pwedeng ibalik yung 2 piso natin. Kung mayroon mga bata dito na kailangan po tuwing linggo magja-Jollibee, hindi na natin pwedeng ibalik na bayabas na lang ang kainin mo. Pataas ng antas ng... Diba? Pasin niyo po. Anong gagawin mo? Ikaw dapat na magulang ang mag-adjust sa kanila. Minsan kasi binabalik anak, nung panahon ng kabataan namin, yung sinaing namin ng gabi, sinasagad namin, tapos pag may natira pa, pinatatagal pa namin yung maghapon. Ang problema, wala nga masain Paano pa patatagalin niya? Wala na nga masain. Tabo, gumawa ka ng parang para magkaroon ng bigas. Gumawa ka ng parang para magkaroon ng ulam sa pagkainan. Sino po magulang? Taas ang kamay. Sino po tatay? Taas ang kamay. Lahat ng tatay. Lahat ng nanay. Di ba ang dami? Lahat ng walang asawa. Sino babae walang asawa? Taas ang kamay. Marami? Available po si Sir Greg. Dalawa po yun nandun. Mga milyonaryo po yun ni Opti. Gusto nyo sumama sa kanila? Paglabas po ninyo, magsama na kayong dalawa. Maligaw muna kayo. Diba? Kaya, guys, tinan nyo po, nangyayari. Sukatin ko lang. 2017, marami kami sakripisyo rito. Please, pwede ba natin ibalik yung gigil natin sa pag-invite? Yes! Tuwing Spart Tuesday, tuwing Friday po, umattend kayo. Diba? Pwede po ba nating gawin uli yung maraming attendance ng team building? Yes! Sino po rito hindi pa nakakapag-team building? Nasa kamay? Ang dami pa pala. Hindi pa pala, bro. Taas, taas. Kanino po kayong grupo, ma'am? Isa-isa ito. Taas po, taas. Ang dami nito Pwede ba kayo lahat mag-team building sa Montalban? Yes! Montalban? Yes! Dito kung tutusik, 40 na ito Ha? Parang dito, 17 lang kayo. Ano yun? Tutuloy ba natin yung 17? Hindi. Kulang Sobrang ganda po ng team building. Kaya guys, sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-team building, attend kayo ng team building. Diba? Kasi lahat po ng mga resultado sa kumpanyang ito, graduate ng team building. Yes. Pag hindi ka ng team building, hindi ka resultado. Parang attend ka. Tama po? Kaya kayo guys, okay, makinig. May teacher dito nagsasalita. Guys, makikisuyo kami sa inyo. Lahat ng proyekto po ng Team Spartan ay para sa inyo, hindi para sa amin. Please po, makipag-coordinate po kayo. Lahat po ng mega center natin dito, lahat po yan may mga event tuwing Sabado at Linggo. Tama po? Miyerkules, Huwebes, meron din. Bakit hindi nyo po ilapit ang sarili po ninyo dyan? Diba?
Ang kilos po ng taong matamlay, matamlay din po ang resulta. Ang kilos po ng mga taong sobrang sipag at determinado ang sarili, natanggap kung ano mang hirap ang matatanggap nila, yan po yung mga taong magiging successful 5 years from now. Guys, mahirap pagkaresulta ng 300 to 400,000 per week. Gusto nyo tumigil 300 to 400,000 per week? Taas ang kamay na gusto magkaresulta ng kami. Ang sekreto po, alam niyo po ba ang sekreto? Huwag kayong matulog. Huwag kayong matulog. Ang tulog ko po ay 1:00 ng madaling araw. Ang gising ko po ay 4 ng madaling araw. Tama po? Kaya niyo sumabay? O, ipagpuyat kayo, pero totoo niya, nasa higaan kayo, gising, naka-online. Wala kang ginagawa eh. Tama po? Malalaman po ang taong humahataw pagdating po ng check-in. Totoo hindi? Hataw pa nga ng hataw, check-in mo, 1,000 lang, palagay mo. Ang tawag doon, tanim. Pero darating ang time, lalago din yan. Tama? Guys, gusto namin magkaroon kayo ng resulta. Gusto namin magkaroon kayo ng kotse, gusto namin magkaroon kayo ng bahay. Tama yung sinasabi ni Sir Ricky. Ang importante rito, huwag ka lang huminto. Laliman mo po, lahat po ng ginagawa mo kay Opti. Lahat po ay dapat maging masaya at huwag ka po susuko. Maraming salamat.